Up. Magandang gabi. Mga pantay na nasa lim na kasaysayan. Ito po ay tapos ko pala mapanood ang video recorder ni Maestro Lamorc Milam aka Kain Penitentious. Meron din pala siyang karamdaman. Tinutukoy. Kaya makita ko napakaraming aklat na kanyang pinag-aralan. Ako ay nagalak sa mga aklat. Dahil namaling din ako sa aklat. Kaso nga lang, yung pagmemory ng aklat sa nakasulatan, napakarami. Ito lang ang aking may bibigay na kahulugan ng simpleng salita. Dahil ako rin ay isa rin albularyo na nag-aral. At ang kahulugan po ng pagiging bro o babaylan, hindi po nagbibigay ng lunas sa kapwa nila lang. Ito po ay ina-absorb kahulugan ng babaylan. A-absorbin ang sakit. Patas ma-absorb kahulugan ito ng linya ng babaeng i-absorb ang sakit. At sisiliduhan ito o sasaraduhan ng kahulugan ng bro. At saka ito ipapanganak na kahulugan na ng albularyo. Sa doktor. Ang kahulugan po ng doktor, dalawa yan. Doktor at espiritu. Ang espiritu ay kahulugan ng faith healer. At ang doktor, ang kahulugan naman ng inyong tinutukoy kung saan kayo magpapacheck up. Doktor po ito sa physical. Iba naman po ang espiritu. Ang espiritu ay faith healer. Ito po yung mga nagpapasapit. Sila po yung mga sa espiritu, faith healer. At yung doktor po ito sa physical. Ito pong imay ko, ito ay kahulugan to ng mother name. Nakita ko, ang sakit, dalawa lang aking pagpipilian. Kasakit. Lumitaw ang kahulugan ng mother name. Sa aking panonood, unang sakit, mother name. Kaliwa. Ito ay sa pagbubuntis po. Maling magkaroon kayo ng linya sa pagbubuntis, sa physical ng katawan, sa pamamagitan ito, na kayo ay pinagbuntis ng inyong ina. Maring ang nabuhay sa inyo ay kahulugan ng mother name. Kasi ang lumitaw sa akin, habang ako nanonood, ay mother name. And then, panulunasan. Kailangan yung buhayin uli ang kahulugan ng father name. At buhayin nyo uli ang kahulugan ng midwife name. At date of birth. Kumpletuhin yung linya. At pagkatapos, kailangan nyo may panganak. Muli. Doon kayo mag-iipon. Saan? Doon sa kapanon na kayo ay sanggol pa lamang at may panganak kayong muli. At ang inyong natutunan ay continue. At hindi kayo maubusan ng kakayahan. Kahit na kayo ay mamatay, sa mismong kinaroonan nyo, kayo pa rin ay buhay. Saan? Sa kapanahunan. Kung saan kayo totoong nabubuhay. Dahil napakaraming reinkarnasyon. Katulad ko, nakikita ko ang sarili ko sa iba't ibang panahon. Kung nasaan ako lumitaw, kunin kolekta ko lamang ang tanging uwa. Itong imay ko, ito ay mother name. Kasunod naman, lumitaw ay father name. At kasunod naman, ang lumitaw, ito ay midwife name. At naalala ko, isa rin pala ako sa mga espiritong gabay. At akin nakikita aking presensya kung nasaan. At nagawa ko ng maituro ang pinakalunas. Ang pinakalunas ay sa nakalipas na panahon. Kung saan wala pang sakit ang tao, naroon po ang lunas. Ililiis nyo. At ang pinakasakit, unang sakit po sa espiritu, sa paglikha ito ng anak, ito ay nakatalikod sa lasaper dahil hindi basta-basta ang aking pinanood. Kung nanonood ng video recorder, ito po ay nakatalikod sa lasaper. Tingnan nyo na lang ang imay ko. Papalit-palit ako ng kanyo. Nakatalikod sa lasaper. Dahil sila ay mga albularyo, nangangahulugan, ako ay maling tulad na pinag-aaralan ang kanilang itinuturo. Katulad ng pagtaas ng kamay. Ito po ay katuruan ng mga tagapagturo. At ang mga taong mahilig sa pag-aaral sa tulad ng paningin ay matututo. Dahil hindi habang buhay ang isang albularyo ay albularyo. Nagre-retiro rin sila. Kapag nagretiro sila, sino ang kapalit bilang albularyo?
Oh, kapag nagretiro ang tagapagturo, sino ang kapalit na tagapagturo? Hindi ba't ang nakatalikod sa Last Supper? Ang nakatalikod sa Last Supper ang ang nakasunod sa katuruan ng nakarap sa Last Supper. Alin? Yung inyong papunta at pabalik, yun ang nakatalikod. At nakikita kong bumalik na sa baying sanggol ang iyong imahe. Doon sa kapanahonan ikaw ay kalakasan, ipapanganak mo ang iyong sariling kapanahonan. Sa daing salita, lilikayin mong muli ang iyong sarili mula sa eksaktong panahon, original na panahon. Ngayon, ang kapanganakan natin ay nasa musika. Tayo ay mapanganak na kumakanta. Pagkatapos ating kumanta, dahil ang lihim na kasaysayan, yan ang pinakaproseso, gamutan. Tayo ay kakanta sa pagdating na ganap na bagong taon. Pagkatapos, lahat na yan, automatic, breastfeed. Ulitin natin ang proseso, tayo ay mag-aaral sa lihim na kasaysayan. Yan nakikita ko. Lumitaw. At bago ako pumunta ng lugar, asahan yung nakahanda ako palagi. Hindi ako pupunta ng lugar kung hindi ako nakahanda. Mother name, lumitaw. Nangahulugan. At isa pang payo ko, kailangan mong kumplituin. Father name, kaliwa kanan. Kumpletong linya, mother, at ang father name, kaliwa kanan. Ngayon, magiging malakas ka, mas malakas. Tapos, ang linya ng lalaki, babae, kalugan ng magmalai, ay magbalai. At magmalai ay kailangan mong buhayin sa iyong kapanahunan. Bubuhayin mo bilang 4 na persona. Pagpapantayin mo ang mother name at father name, kaliwa kanan. Pagpapantayin katulad ng 2 gitara at 3 gitara. Halimbawa, gitara sa kaliwa, gitara naman sa kanan, gitara sa gitna. Ngayon, pagpapantayin ng tono, kaliwa ka ng mga mata, pag-iisip. At ako ay nagsusubscribe din. Dahil nainganyo ako. Naalala ko ang sarili ko. Nung kapanahon na, mahilig ako mag-aral. At madali ako matuto. Pero, yun ang katotohanan ng isang bro. Dahil nagtatanong sila, asan ang ginamot mo? Hindi mo nakita ang sarili ko. Natuto ako ng gusto. Yun ang lunas. Yun ang kalugan pagiging bro ha. Sarili yung pisikal ng katawan, ginagamot. Ito ay may panganganak sa eksaktong panahon kung saan may panganak ang uwa. Hindi tayo may panganak dito mismo. May panganak tayo sa kapanahonan ng uwa. Pabalik. Yun ang kaulugan na pangayayat. At nakatalikod sa Last Supper. Tandaan, ang isang sanggol ay mayroong daladalang nakausli na laman. Tandaan ha. Sa harapan. Ngayon, tandaan naman. Tayo ay nakatalikod, pabalik. Saan? Sa ating kapanahonan kung saan tayo umalis na tahanan. Alin ang nasa likod? Kapantay ng lamang nakausli, hindi ba't ang pag-iisip? Ngayon, alin ang nakatalikod sa Last Supper? Yung sanggol ang nakatalikod sa Last Supper. Yung nakaharap sa Last Supper, yun yung matanda nating katauhan, kapanahunan, na siyang nagtuturo. Yung nakatalikod sa Last Supper, yun po ay sanggol na bagong silang, na mayroon pang lamang nakausli. At ang kapantay nyo, kapag tayo ay nakaharap sa sanggol, yung ating pag-iisip, nasa loob ng ating ulo, kapantay yun ng lamang nakausli. Naintindihan? Yun lang. At lugaw lang aking kinain. At lahat na niya ay isa na lamang paalala. Lahat na niyan ay binimemorya ko. Alam mo kung sino ako. Dahil ito ay, kung malinis lang sana ang pag-iisip ng aking ina at ama,
Madali. Madali. Kung wala lang sana silang komentong masama, kaliwa ka ng angkan, kung sila ay nanatili lang sana sa kanilang sariling pananaw, at hindi sila salita ng walang kwenta, madali ang pangunawa. Dahil ang totoong ipinagbubunti sa espiritu ay malinis ang pananaw. Hindi ka maaring bumagsak ng tao dahil ikaw ang babagsak. Yun ang aking kinakantang. Ang sino man sumusubok, siya ang sinusubok. Dahil hindi ako nakipagsubukan. Dahil ang proseso ko ay sa tao. Ngayon, iba naman ang proseso kapag sa tao. Sarili mong panahon. Iba naman ang proseso kapag reyon ang pinagbabasihan. Iba ang proseso sa pamilya, iba rin ang proseso sa reyon. Sa reyon kasi, hindi rin ang pinaka-original panahon. Ang pamilya ang pinaka-original. Kung magkakaroon ka ng pamilya, meron kang reyon. Meron kang city. At meron kang work. Ngunit kung wala kang pamilya, walang reyon, wala ring work, walang city, at wala ring work. Simple lang yan. At hindi naman na. Nakikita ko ang aking kinalinga sa iyo. Nakakamiss nga lang magkalinga. Kaso sanggol lang aking kinalinga. Ako ang nangalaga bilang tagapagturo na lamang. Sa oras kasi na may panganak ng isang sanggol, yan ay malaya na. Anong kaulugan? Ihintayin na lamang ng tagapag-alaga ng sanggol na sila ay dumating sa ustong gulang nang magamit nila ang kanilang kalayaan. Anong kalayaan? Kanilang pag-iisip na sila ay matuto ng kusa at ituro ang tamang katuruan. Nakapantay ng namayagpag sa kasaysayan. Dahil ang isang sanggol ay matandang katauhan na siyang nakatalikod sa lasaper ng mismong lumikha na ama at ina. Sila ang pinakamatandang katauhan, samantalang ang ama at ina, sila ang pinakabatang katauhan. Nakahulugan na magkambal sa hardin ng Eden. Pagkatapos may ipanganak ang isang anak o isang sanggol, na ipanganak ng sanggol, ang ama at ina na isang magkambal na magkapatid, na isang pay na lamang ang meron. Samantalang ang anak na sanggol ay pinanganak. Yun ang ikatlong mata. Dahil labang ipinagbubuntis ng ama at ina ang isang sanggol, ipinagbubuntis din ng sanggol ang ama at ina sa pamamagitan ito ng kaisipan. At hanggang sa ito ay may panganak na ang isang sanggol, at yun din naman ang kapanganakan ng isang magulang o ng magulang, dalawang magulang, babae laki, dahil hindi malilika ang anak ng mag-isa. Ngayon, malika. Pagkatapos malika, ang sanggol ay panganak. Nalika rin ang magulang, magkambal na anak ng sanggol. At ang sanggol, yun na mismo ang pinakaama na kataas-taasan, na siyang lumikha ng uwa, na siyang kumakanta. Dahil hindi natin kayang likain ang uwa. Makakabalik lang tayo sa ating kapanahonan. Doon sa panahon tayo ay kumakanta pa ng uwa. Naroon ang panimula, naroon din ang pagbago ng ating kasaysayan. At naroon din ang lunas. Mahal tayo magkasakit, mother name ang sakit. Unang sakit, mother name. Yun ang pinakasakit. Pangalawa, father name, sakit. Pantatlo rin, nasakit. Midwife. Pangapat na sakit, name. Apat na sakit ang meron. Mother name, yan ay sakit. Father name, yan din ay sakit. Midwife, yan din ay sakit. Name, yan din ay sakit. Date of birth, panimula. Doon magsisimula pa lamang. Sa pagdating ng uwa, yun ang pinakasimula. Ito ay, yun ang kapanahonan to, akin nakikita. Aking pagbubuntis sa espiritu. Hindi ako balasuba sa tao. Dahil ito ay pagsubok na naman. Makikita mo ang iyong imahe. Ito ng iyong kapanahonan. Bro. Lamrok. Maestro Lamrok Milam. Dahil nagawa ko na rin hanapin. Sana magustuhan mo ang aking pag-vlog.
Dahil hindi ako nagmamayabang. Natututunan ko ng kusa. Kung walang nagtuturo sa akin, na ako lang mag-isa, natututunan ko ng kusa. Pero kung meron akong magulang na nagtuturo sa akin, sumasablay ako. Katulad nung ako isa palabang bata, nakita ko ang aking ama, gamit ng lagari sa metal para sa abaka. Tiningnan ko lang. Nung tiningnan ko, nagawa ko matutunan. At ginawa ko. Ginuhitan ko. At eksakto yung punto. Kung ano ang aking ama sa pagguhit sa metal, ganun din ang aking guhit. Ngunit nung maglaon, bigla akong sumablay. Nagmali ang aking guhit. Alin sa dalawa ang nagkaroon ng kamalian? Father name o mother name? Mother name. Dahil presensya yun ng aking ama. Alin ang aking ama? Kung ang aking ama ay ama, alin ang nagawang ma-perfect? Yung pangalawa ama. Alin pangalawang ama? Balai. Dahil dalawang pain ang meron ako. Aking ama sa kanan, kakaliwa sa kanan. Ngayon, yung guhit ng aking ama ay maayos, plakadong-plakado. Ngayon, dahil sa hindi naman ako ama, ang aking ama ay ama. Malamang kapasidad ng ama na kanyang kabalain sa kakambal. Nung tularan ko, kung gaano ang pagguhit ng aking ama, ganun din ako. Ay, nakapagtaka lang. Naglaon, biglang sumablay ang aking pagguhit. Kung pagbabasihan naman na wala pang kabalai, kamalai lang, ay mag-asawa lang, orinal, dalawa lang ang pagpipilian. Nagawa ko ma-perfect. Kaso naglaon, biglang sumablay. Alin ang sablay? Yung dalawa. Dahil ang unang linya ay linya, ama. Pagguhit ko, plakadong ama. Yung sa, agot, daming bukirin. Aking ama. Ngunit pangalawa, suminablay. Alin ang sablay sa dalawa? Father name o mother name? Mother name ang suminablay. Father name, plakado sa akin. Ngunit mother name ang suminablay sa akin. Ganun lang yung kasimple. Dahil tatlo lang pagpilihan. Maring sakit, father name. Una, mother name. Ang apat na pagpipilian sakit. Father name, mother name, midwife, at aka name. Ang sakit ng name, ito yung nakakulong ka sa kulungan. Hanggang sa ikaw ay may panganak. Apat na sakit ang meron. Oy, Cruz. Pag-iisip. Ang date of birth ay talas ng pag-iisip. Samantalang ang father name, mother name, father name, father name, mother name, midwife, name. Apat na pag-iisip. Yung date of birth, talas ng pag-iisip. Ito po ay aking linya rin. Dahil, alam kong ikaw rin naman ang gumagabay. Kaya, aking pinanood. Nakita ko. Bumuli ka na sa pagiging kapanahonan, nagawa mong mabaybay ang kapanahon ng pilang sanggol. Kung ang ikumpara. At, sa aking magsisiyasat, doon sa libro, yung binasa, mayroon din akong gabay. At, diwa ko rin matutunan. Yung nasa libro ay nakabase rin sa akda ng Isus Santo Espiritu. Napakaganda. Ang sumagasagi, napapabot sa aking mensahe. Ang pinapanood ko, ang iyong binabasa, at naingan niyo kung napakaraming aklat. Baka yun sa gabay ko, na napakailig mag-aral. Katulad nung paggamit ko ng aklat, na mahilig mag-aral. Kaso nga lang, sa katulad kong hindi na ko magamit ng medalyon, physical kong katawan ang ginagamit. Ang sariling physical na katawan ay nagsisilbing medalyon. Kaso, ang medalyon kasi, nakabase ito sa lamang nakausli. Kung ang mga nag-inakuakuan sa akin ay nagnangas mag-inakuakuan, sila po ang tinatamaan ng sakit.
Dahil wala silang alam. At sa kalugan ng medalyon, napakaraming kasaysayan at napakagandang mapabot sa aking kapanahunan na mayroong gabay. At naigan nyo ang aking gabay sa pag-aaral. Pag-aaralan ng aklat. Ito lang yung kapanahunan. Paunti-unti ko nang napapalitaw. Sa pagdating ng panahon, tayo na din naman ang nagkakaintindihan dahil tayo ay nagkakapantay na mayroong mga gabay. Dahil ang pinakamahalaga ay mayroong gabay sa espiritu. At yun. Kapag nakaramdam ka at 4 na persona lang ang pagpipilian mo ng sakit sa iyong sariling pisikal na katawan. Una, sa paglikha ito, sa pamilya muna bago magsimula ang mga malalayo. Pamilya muna. Mother name, father name, midwife, at name. Yun po ay pinagmumulan ng sakit. Nasa pamilya. Ngunit ito ay may lalagay mo lamang pataas, kaisipan. Ang 4 na sakit, kailangan may ilagay sa kaisipan. At kasama dyan date of birth. Para hindi sa kung saan napupunta panahon. Ay, naiinganyo ako sa pag-aral sa lihim na kasaysayan. Dahil hindi naman nila malalaman ang aking pag-aral. Dahil sa espiritu ang pag-aral ng lihim na kasaysayan. Ngayon, kung kayo naman ay doktor, mag-aral naman kayo sa kahulugan man ito na nakita o hayag, kahulugan naman ng santo. Kung kapag paitiller, ito po ay espiritu. Kung doktor naman, sila man, ito po ay santo. Ngayon, ang pamumuhay ng normal, ito po ay ama at anak. Nakita ko na ang iyong linya. Paunti-unti at nakabalik ang iyong kapanahunan dahil hindi naman ako kalaban. Yun lang ang dahil malalaman mo din naman kapag kalaban ako o hindi. Dahil lang aking pinagbasihan ay pinakaoriginal na pamilya. Kung saan sa pinakauna-unang kasaysayan ng langit ay buong pamilya. Saka pa lamang nagkaroon ng hindi magandang pagkakaintindihan ng langit. Na dating nagkakaintindihan, hindi nagkaintindihan. Dahil mas inaangat ng isa na manakop ng pananaw ng ibang tao. Ngayon, kung ang isang tao ay pantay ang pag-iisip, nakabase lamang sa testamento ng uwa, walang walang magkakamali kahit isang kusing. Dahil sa pananakop ng pananaw sa ibang tao, kasama na rin dyan ang pananakot, hindi pala nila alam na kapag ang albularyo ay isang albularyo, alam ang lahat ng yan. At lahat ng yan ay may komunikasyon sa espiritu. Higit pa yan sa teknolohiya. Dahil kayang tawagin ang espiritu mula sa kabilang buhay. At kayang may balik ang buhay. Nakaayaw ko sa lahat. Yung nananakop ng pananaw ng ibang tao, ang kanilang katuruan. Tapos papaniwalain ka. Ang sa akin kasi, hindi ako nananakop at hindi ako nananakot. Dahil makita niyo ang imay niyo. Ako ay tagapag-alaga. At ako rin ay inalagaan ng aking inalagaan. Ako ay umunawa at ako rin ay inunawa ng aking inunawa. Ako ay tumulong at ako rin ay tinulungan ng aking tinulungan. Ako ay binigyan buhay at ang nagbigay buhay sa akin ay akin rin binigyan ng buhay. Ako ay binigyan ng laya. Ngunit ang nagbigay sa akin ng laya ay binigyan ko rin ng kalayaan. Ako ay natanggalan ng sakit. Tinanggalan ng sakit.
At ang nagtanggal ng sakit sa akin ay tinanggalan ko rin ng sakit. Pagtaas ng kamay. Mula sa kaitaas-taasan ng kaisipan ng pananaw ng siyang pinakamalawak na siyang kalawakan. Tatawagin, pababain, sa pakiramdam. Paakyatin sa katauhan. Mula sa universo, pag-iisip, akyat sa tahanan, pakiramdam, akyat sa mismong nagmamay-ari ng tahanan, katauhan. Alin ang nagmamay-ari? Original na ama. Ang nagmamay-ari ng tahanan. Ngayon, nagising na ang ama. Ngayon makakausap mo na ng maayos ang ama. Ngayon, kapag nakausap mo na maayos ang ama, dahil ang ama lang naman ang nagbigay ng sakit sa pagbubuntis. Sa pamilya ito, hindi ito kasali sa kalugan ng Diyos at demonyo. Ito ay sa pamilya. Bilang giya, dahil tayo ay mga ama. Ang tagapag-alaga ng ating angkan. Iba naman yung sakit sa pagkain at inumin. Dahil yung sakit sa pagkain at inumin, yun yung pagkain ay nabubulok sa inumin. Yun ay sakit. Sakit sa ngunit ang pinagbabasehan ng pagkain at inumin, nakabase ito sa lamang nakausli. Ang pagkain, nakabase sa lamang nakausli na itinanim sa lupa, nakabase yun dun. At yung inumin, nakabase sa tubig na dala-dala. Nung kapanahon na kayo pa lamang ay isang sanggol, ang pinagbabasehan ng pagkain at inumin ay yung inyong daladalang laman, ang koneksyon ng lahat ng pagkain, at yung tubig, ang koneksyon ng lahat ng tubig. Nakikita ko na ang linya. Kasi matadagalan kang hanapin ako. Hindi na kasi ako nagtitiwala sa mga tao. Kasi ang pinili ko, puro kanta. Pero, kung pagtulong lang naman sa katuruan, na kaayusan ng ayusin, maganda. Dahil hindi ako madamot na tao kung kaayusan lang at walang mintis ang pagsaayos. Dahil mayroon din akong gabay, ay napakahirap pakiusapan ang gabay ko. At hindi nagtitiwala sa tao. Original ang gabay ko at hindi basta-basta. At hindi nagtitiwala sa tao. Nagpapasabi din ako. Pagdukot din sa espiritu. Kaya nalalaman ko kung anong meron. Ngunit hindi ako kalaban ng albularyo. Kailangan niya lamang may panganak nang wala na sa akin. Dahil nasa sa akin ang original. Panahon. Kaya nga hindi ako nagtangkilik ng yaman. Dahil ang yaman, madali lang makuha. Basta't ikaw ay nasa magandang panahon. Dahil ang yaman, para lamang yan sa magandang panahon. Ngunit, ang walang yaman, para yan sa hindi pa maganda ang panahon, na magpupuntar ka katulad ng pagdidibusyon. Ako ay wala akong medalya ng gamit dahil tinanggal ko na ang aking medalyon. Pero meron ako mga marka sa katauhan na tanda na kapanahonan ko na tagumpay sa espiritu. Dahil hindi mahalaga ang physical na laman ng tao, hindi mahalaga. Ang pinakamahalaga sa tao ay mayroon kang pag-iisip na kaya mong maituro ang tamang katuruan. Kung minsan lumilitaw sa akin ang aking katandaan, kung minsan naman lumilitaw ang aking kabataan, yun ang kahulugan ng mga segundo sa orasyon. Maaari mong tawagin ang kapanahunan na ikaw ay sinampatay.
Maaari mong tawagin ang iyong espiritu na ikaw ay isa ng ganap ng patay at pasapiin sa iyong pisikal na katauhan. Kung mula sa sementeryo ang iyong espiritu, maaari mo naman tawagin sa impyerno kung ikaw ay nasa impyerno. Kung meron ka pang kapangyarihan, kalakasan, tatawagin mo ang espiritu mo, sa sarili mong espiritu, sa impyerno. Nagmula sa impyerno, tatawagin mo sa lupang bini ang gagamitin. Lupang bini. Tatawagin mo. Kasunod, tatawagin mo naman ang espiritu mo sa sementeryo. Alin? Yung pisikal mong katauhan. Pagkukombinasyonin mo ang espiritu mo sa sementeryo nagmula at ang espiritu mo sa impyerno nagmula. Pag napag-isa mo ang espiritong mula sa impyerno, sementeryo mo na meron ka, ito ay magiging evolusyon ng 10 buwang proseso at doon na magsisimula ang buhay. Hanggang sa ikaw ay maging isa ng ganap na sanggol na bagong silang. Hanggang sa makamit mo ang tagumpay sa espiritu na isang pinaka-original na testamento ng musikang ng isang kataas-taasang Diyos Ama. At matatanggal ulit ang lamang nakausli dahil yun ang katibayan. Naglaho na ang lahat ng sakit ng iyong pisikal na katauhan. At yung lamang nakausli na itanim sa ilalim ng lupa, doon ka naman magbabase mula sa universo, akyat sa tahanan, mula sa kataas-taasan. Universo, akyat sa tahanan, labas. Mismong ikaw ang lalabas. Doon na yun mismo sa kahulugan ni Lazaro, lumabas ka dyan.